babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, modus. Kung gusto nyong mag-enjoy sa panunood ng anumang event, mag-iingat sa Scouting Gang at baka masira ang inyong mood. Matatangayan pa kayo ng mga mandarambong panoorin ang modus operandi na ito. Hilig mo bang manood ng concert o magpunta sa mga event at amusement? Dahil baka bibilhin mong ticket, miyembro pala ng Scouting Gang. Ayon sa Pasay Police Headquarters, ang Scouting Gang ang nasa likod ng mga peke o replikang tickets na ibinebenta sa murang halaga. Matagumpay raw ang modus ng Scouting Gang dahil sa inside job o pakikipagsabwatan sa ilang event, concert at amusement organizer. Sindikato sa loob na nag-overproduce ng tickets, binibenta din nila yan. So lahat yan pumapasok. Isang kilalang mall sa Pasay ang napasok ng mga dorobong ito. Mismong kanilang gwardya ang kumana ng mga tickets sa kanilang ice skating rings para ibenta sa mas murang halaga. Pero ang mga kulokoy agad na sa kote. Sa ilalim ng Ordinance No. 192 na pinatutupad sa Pasay, ang Anti-Scouting Ordinance, huli ang dalawang gwardya na sina Michelle Dizon at Emmanuel Roque. Penalty dyan yung 5,000 fine sa first offense. Sa second offense, meron ng kasamang pagkakulong ng hindi higit sa 30 araw. At yung third offense, fine at saka pagkakulong ng hindi naman higit sa 6 na buwan. Mensahe naman ng T3, aramang modus may katapat na patibong. Kapag napatunayan ang panggagancho, katapat nyo ay kalaboso. Huwag makipagtransaksyon sa mga nag-aalok lamang ng ticket. Upang makasiguro, bumili ng ticket sa mga authorized ticket booth at centers. Kapag ang alok ay mas mababang halaga ng ticket, kuidaw. Dahil baka ang planong pagtitipid ay maging patibong upang kayo ay maloko. Susunod! Gobernador ng Camarines Norte nireklamo ng isang negosyante matapos kunin at hindi release ang kanyang truck na puno ng kahoy kahit may release order. Mula DNR, aksyon natin. Live. Sa mga ayaw, paawat sa kasamaan, may special music sa inyo si Beatbox Gore. Pakinggan at makihip-hop sa kanyang rap. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Andito po ngayon sa T3 si Anyano Taverna Jr. Kanya pong inireklamo yung pong mga kahoy na meron mang permit mula sa DNR. Ayaw pong i-release ng Governor's Office ng Camarines Norte. Bakit po ayaw po? Ang last January 11, dala-dala ko po yung release order galing Region 5. Dumiretso po ako kay Governor dahil nasa motor pool yung kahoy for safekeeping. Sabi niya po, sandali, pag-uusapan muna namin yan ng Penro, ng Senro, at ng Direktor. Okay. Bumalik ka na next week. So, pero meron po kayong mga papeles. In fact, dito nga marami meron. Marami. Na talagang Senro na dapat yung mga papeles, yung mga kahoy na yun, i-release. Ano pong pangalan ano pong kahoy yun? Dirigkalin po yun, species. Dirigkalin yung pinakamatigas na kahoy. Mamahalin yun? Kahoy. Okay. So, ang sabi ni Gob, kakusapin mo na yung Senro. Pinakitaan niyo po siya ng dokumento galing sa Senro. Ayaw pa niya maniwala. Pwede naman yung tawagan mo lang yung Senro to verify. Oo nga po. Pero ayaw niya talaga, hold on muna, pag-iisipan pa niya. Ano sabi niya? Sabi niya po, bakit kasi nagre-release ang Region 5 nito, si Director, bakit nagre-release? Hindi dapat ganyan. Naisip ko, bakit ganon? Kung legal naman yung mga permit at duman sa tamang proseso, bakit hindi pwedeng i-release yun? Yun nga ang pumasok sa isip ko. Siguro naintindihan ni Gov. Tolrapi yung instruction ni Pinoy. Ang instruction, Governor, kung nakikinig ka, bawal na po magputol. Pero kung naputol na ho yan, pwede ho yan. Lalo pat may mga permit sa DNR. Pero kung magpuputol pa lang, bawal yon. Gov, ha? Okay. Makailang beses
si Governor. Wala. At nung una, umuo yung kanyang tagapan, last minute, mukhang natakot si Gov makipag-usap sa atin. Kasi ito rin yung gobernador na sinasabi ko, yung doon sa may sa Paracale, na pinapayagan niya maghukay doon sa ilalim ng lupa ng mina. Siya rin ba yun? Kahit na walang permit. Pero Siya yung rin kahoy, ayaw niya i-release. Ayaw niya rin release. Pero pwede magmina na magmina. Ay, naka-strike to na yan sa atin. Kaya ayaw na siguro sumagot. Nakita niyo na ata na hinambalos ninyong dalawa. Kahit nagsabi pa nga po mga sir na kahit ano mangyari daw hindi niya re-release, tatawag daw siya sa presidente. Ay, yun ang sabi ko, yun ang interpretasyon niya. Pero Gov, kung nakikinig ka, yung order po ay bawal na po magputol ng kahoy. Yung transport po pwede, may papeles naputol na ho yan eh. Sige, ako, I will play the devil's advocate. Maaring maganda ang ginawa ni Gob na para tumawag sa presidente. Ang problema, hindi ka na tinawagan. Baka nakalimot. Hindi, ang mangyayari nito, okay, sige, ganito mga tol, ganito sir, ang ayusan natin problema, no? DLG, Director Reyes. Ang gagawin po natin, sasamahan ho namin kayo sa DILG kay Secretary Robredo. Yan. Kasi yung mga taga-local government, may under po yan sa DILG. Ayun. At ang may kipag-usap po dyan si Robredo, ipapaliwanag dito kay Governor yung patakaran, kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Okay? At kapag nagdilidali si Governor, nagmatigas, then si Secretary Robredo tatawag na kay Pinoy. Yun. Okay? Ganun lang siguro para mabilisan. Okay? Kasi si Governor po talaga ayaw makipag-usap. Oo nga. Hanggang liig na nga ho ang utang ko sa nandaan dyan sa kahoy na yan. Nagkasala-sala Masamahan na na lang ako. ho namin kayo, sir, bukas, doon sa DILG. Inaantay po kayo. Ano po? Sige May po. meeting lang po sila kasi. Sa tanggapan po mismo ni Secretary Robredo. Sa ngayon kasi merong closed door meeting si Secretary Robredo. Okay po. Hindi niya rin masagot yung kanyang telepono. Ano po? Ganun na naman po. At Salamat kay po. Governor, tama yung panawagan mo. Erwin. Hindi niya alam yung, di ba, yung sa sendong yan eh. Pinagutosan ni Pinoy, total lagban. Ibig sabihin, bawal. Bawal po pumutol, Gob. Ha? Pero pag naputol na ho, pwede ho i-transport. May papeles ho eh. Medyo kulang kay sa dunong. April pa ho yan, sir. Kaya nga. Sige, bukas sa umaga, first thing. Sa tanggapan po ni Secretary Robredo. Okay, bago tayo magtapos, mga tol, kumusta natin mga balitang abangan nyo sa aksyon. Miss Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, hindi pa nga nagsisimula itong impeachment case kanina. Nataranta na ang mga tao sa Senado. May naiwan kasing maleta doon na hinihinalangang may bomba. At sa loob naman ng session hall, nagkalito-lito na ang mga senator judge kung ano nga ba ang inireklamo naman ng prosekusyon sa Sal ni Corona. At nasilip rin natin ang mala Spider-Man na stunts ni Jeremy Renner sa huling taping ng Born Legacy sa Malate. Kaya Erwin, dahil overtime na kayo ng konti lang naman, takbo na rito. Konti lang. Salamat, Sherry. Susunod na po ang aksyon. Huwag kayong bibitiw. Yan po ang 3 minutong aksyon ora mismo. Dagang salamat sa inyong paminaw, ug tanaw, diri sa T3. Rafi Tulfo, mayong gabi. Ben Tulfo, maraming salamat. Ang boss Erwin Tulfo hanggang bukas mga kapatid. Ito ang Pader ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga, giba!